Good morning, guys. Ayan, so, iba yung saya natin ngayon eh. Alam nyo na, pag mga ganitong off natin eh, nakakapahinga tayo, no? So, bali guys, meron tayong nakakagulat na balita. Ayan, na dumating. Actually, kagigising ko lang, no? Tapos tinawag ako ni Emma, sabi niya, baby, meron tayong letter. Ayan. Abangan nyo yan, guys, kung anong letter yung sasabihin ko sa inyo. Okay? Pero anyway, ayan, so, ano ngayon? Friday, no? Yeah, it's Friday. So, syempre, wala tayong pasok, no? Ang pasok natin, guys, is Sunday pa ng gabi. Ayan. For the meantime, ayan, nagluluto tayo ng uy, maapaw na pala. Sinigang na baboy. Ayan na, guys, maapaw. Sobrang lakas nung nung apoy natin. Ayan. So, ngayon lang ulit kami makakain ng sinigang na baboy. So, bali kasi kahapon, guys, nag-grocery na rin kami ni Emma, no? So, ayun, come here. Ayan, so, yun nga, no, nag-grocery na kami ni Emma kahapon for 2 weeks yun, guys. Actually, ang huli pa namin grocery nung bago pa mag-birthday si Zion. Kailan ba natin sinelebrate yung kay Zion? 9, no? Yung August 9. So, ngayon lang ulit kami nakapag-grocery. Ayan. So, ganun talaga kami dito, guys. Every 2 weeks kami nag-grocery. Ayan, so ito yung bahay namin. Medyo makalat lang, no? Kasi may mga laruan lang si Zion. Pero yan lang naman. So, say hi! So, yun, guys. Ano ba pag-uusapan natin? Yung yung letter na dumating sa akin. Guys! Hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak ako eh. First time, guys. First time na may experience ko. Even sa Pilipinas, no? Hindi pa ako na-experience ng ganun eh. So, yun. Anyway, nagulat kasi kami, guys, ni Emma. May dumating sa amin na Calgary Police Service letter. So, actually, hindi sa amin sinend dito kasi nga, di ba, kakalipat lang namin. Pero nag-change address na rin naman ako sa lahat ng mga driver's license. So, ngayon lang kasi sa amin, guys, sinend yung bagong tenant doon sa kabilang bahay namin, no? Yung nagpumalit sa amin, na si Yana nga. Ayan. So, ngayon niya lang kasi nabuksan yung mailbox niya. So, yeah, sinend niya kay Emma. Tapos nagulat nga kami, no? Meron kaming natanggap na, yun nga yung sa Calgary Police Service na yan, letter na yan. Okay. So, ang nakalagay doon ay meron akong violation. Ayan. So, nangyari yun, guys, nung August 4. Kung naalala nyo sa mga previous vlog natin, nabanggit ko yun na sinundo ko yung barkada ko galing New York papunta rito sa Calgary kasi nga kinabukasan nun pumunta kami ng Banff kasama yung isa pa naming kaibigan na galing Vancouver naman. Ayan, so around 11 PM yun ng gabi sinundo ko siya sa airport. Ayun nga, guys, hindi ko rin talaga siguro napansin yung yung speed limit na yun. Yun yung violation ko, guys, yung speed limit. So, ang nakalagay dun sa letter, actually, hindi ko na mapakita sa inyo, guys. Sinend lang sa akin kasi ni Emma. Pinorward lang sa akin ni Emma yung letter galing kay Yana nga. Ang speed limit dun sa pinagdaanan ko nun is 60. Tapos, tumakbo ata ako na-record ata ng 82. So, almost 22 kph yung yung difference niya. So, may mga pala yun. May mga, depende sa speed mo, may bayad pala siya. Or may multa na ganun kalaki. So, yun, guys, no? Ako kasi talaga, guys, totoo lang. Lagi ako tumitingin sa mga sign, pero hindi ko, ewan ko siguro yung time lang. Kasi parang siguro nagkukwentuhan kami ni Carlo. Oo, galing ako, guys, airport noon, sinundo ko siya. Yun nga, hindi ko siguro napansin dahil nagkukwentuhan siguro kami ni Carlo that time. Siyempre, kamustahan. Ayun. Nadali nga tayo ng napicturean tayo. Hindi ko alam yun, guys. Hindi ko talaga alam na Kasi ako talaga normally, tumitingin talaga ako sa mga sign. Kasi pag ganyan, sa mga normal na highway, hindi pa talaga yung highway, no? Yun nga, 60 talaga yung limit. Siguro napiga ako ng konti. Kaya, napabilis ako ng 22 pa. Pero pag 60 ata, may additional pa na ata yun eh. Plus 10 tsaka minus 10. Kung 60 ka, kung yung speed limit is 60, ang pagkakalam ko, guys, no, correct me if I wrong na lang, additional 10 ka pwede, then minus 10 ka pwede.
Yun yung turo din sa akin nung nung nag-actual ako dito. Pwede ka mag plus 10, pwede ka mag minus 10. Wag lang susobra dun sa dalawang yun. Ayan. So, bali ang nangyari guys, August 4 siya nangyari. Dumating yung letter is nung August 25. Or siguro ngayon lang nakita niya na hindi ko rin alam. Pero yun nga guys, medyo bad trip. Pero syempre, sino ba may kagustuhan ng ganon? Hindi ko rin naman kagustuhan na mangyari yun. Yun nga lang, talagang magbabayad tayo dito. Tapos ang due date nun guys is hanggang December 2023. Dito sa pinuntahan naming website ni Emma guys, sa ano ba to? officialtickets.alberta.ca. Meron nakalagay dito. Ayan guys, ticket options. Pay now, dispute your ticket, request more time to pay, tsaka plead not guilty. Hindi na namin siguro para kung mag-dispute kami ng ticket or mag-request kami ng another time to pay, tsaka plead not guilty. Feeling ko naman guys, guilty ako. Hindi kasi talaga guys, minsan siyempre hindi mo mapapansin, di ba? Minsan kukwentuhan, minsan hindi mo mararamdaman yung speed mo na rin. Di ba? Kaya hindi na kami para mag-dispute ng ticket kasi haba lang. Kasi pagka ginawa mo to, ka pa ng hearing, di ba? Pupunta ka pa sa hearing, i-explain mo pa. Gusto mo mag-hearing? Hindi na. Sawang-sawa na ako sa hearing, kay Emma pa lang. Tigilan mo alam niyo na, lawyer, iba. Tigilan Yun mo nga, ako, syempre, salamat medyo nagalit siya sa akin. Normal naman yun, syempre. Naintindihan ko naman siya. Syempre, malaking pera din kasi, guys. Pero sabi ko nga, sino ba may gusto nun, di ba? Hindi ko rin naman kagustuhan na mangyari yun. Kaya, ganun talaga, guys. Harapin na lang natin kung ano yung nararapat, di ba? Hindi bayaran na lang. So, next time, at least, charge to experience na lang din na mas maging maingat pa tayo. Ayan. So, nakakalungkot. Malaking pera kasi guys malaking pera. Tsaka dito talaga guys sa Canada, sobrang higpit. Hindi lang yan sa speed limit. Halos lahat talaga guys. Ultimo yung mga stoplight, kailangan talagang sundin. Tapos even pag kahit umuwi ako ng madaling araw, 'di ba sa atin sa Pilipinas kapag alam natin na, 'di ba, minsan nagagawa natin na pag-stop tayo pag alam nating libre na yung kaliwa kanan, go na tayo. Dito guys, talagang lahat ata, hindi naman lahat, karamihan ata ng stoplight dito may mga camera. So siguro isa tayo sa mga hindi pinalad at minalas at natsempohan din siguro. Kasi ako naalala ko that time, nung time na sinundo ko si Carlo kasi, wala akong nakitang policeman lang sa gilid ko. Hindi ko sure hindi ko maano. Siguro nga talaga nagkukwentuhan kami that time. Kaya hindi ko na napansin yung gilid. Yun, ganun talaga. Kaya guys, sa mga papunta dito sa Canada, mas maging maingat tayo. Lalo na sabi ko nga sa inyo, 'di ba, sa vlog namin, yung dapat dito susundin mo talaga yung mga rules pagdating sa kalsada. Hindi lang speed limit, stoplight, even yung mga tumatawid na hayop, may mga naka-sign din na ganun. Kasi sa Pilipinas, wala naman tayong ganun, yung bigla na lang tatawid. Kaya kailangan mas maging maingat, especially pag gabi, magdadrive tayo ng gabi. Minsan, parang narinig ko, ang mga pulis ata tumatago sa gilid. Yun yung parang nagbabaril sa'yo. Yung, di mo namamalayan, meron pala nakaabang na pulis. So maraming ganun. Kaya undercover na sasakyan nila, hindi mo alam na pulis pala yun. So, talagang dito, more on disiplina talaga kailangan dito. That time siguro, yun nga, minalas tayo. Kaya wala tayong gagawin. Wala tayong magagawa kundi bayaran syempre. Although hanggang December naman siya, pero hindi na para kailangan patagalin pa. So yun pala guys, sabi ni Emma, based dito sa letter, hindi ko na rin masyadong binasa kasi pagka pinatagal mo raw yung pagbabayad is may may additional surcharge na 20%, no? Penalty. Oo, yung penalty. So, Magkano ba yung penalty? So yun, magkano ba ang penalty ko? So siguro guys, yung mga nakakaalam dyan, yung 22 kph di alam niyo alam niyo na agad kung magkano yun.
Ay, naku, medyo mabigat din talaga. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Katangahan. Tanggapin ang dapat tanggapin. Ayan, lesson learned guys. Lesson learned. So, magkano? Di sige ito. Pakita ko sa inyo. Hindi ko sasabihin. Pakita ko na lang muna. Ayan $193. Section 160. Yan So, 'di ba? Ang bigat, 'di ba? $193. Pang grocery na namin ng 2 linggo 'yan, guys. So, dahil sa katangahan ko. Ayan, so magbabayad tayo. Pero sabi ko kaya ako na magbayad kasi nakakaya din naman na syempre fund namin dito sa Canada. Kukunin ko na lang sa sa video ko. Ay, buiset. Ay, nako. Si Sayon talaga Si Sayon may kasalanan Ayan. So, yun guys. Sabi ko kay Emma, ako na lang magbabayad ng sarili ko. Hiwalay naman yung pera namin guys Ayan. So, may kanya-kanya kami pera dito. Tapos, meron din kami yung ipon namin dito sa... Hindi naman ipon. Kumbaga, aray ko siya. Sayon. Yung fund namin dito sa Canada. So, yun. Hihila na lang tayo dun sa account natin sa video. Ayan. Ay, nako. Yan talaga, guys. Well, check ko lang muna pala yung niluluto ko. Kaya kayo, guys, to. Mga nandyan sa yung mga naka-experience ng ganyan, comment na lang, guys. Sama-sama tayo. Ay, nako po. Talaga naman. Diyos ko, Rude. Ay, nako. And guys, yun nga talaga, lesson learned sa atin. So, mas maging maingat. Mas maging matalas ang mata natin sa mga sabi dito. Ayan. So, isipin nyo guys, yung 193 na yun, pwede na yung pambayad ko ng insurance sa loob ng 1 buwan. O kaya, grocery na namin yun ng good for 2 weeks. O kaya, pambayad mo na sa kuryente yun ng 3 buwan. Kasi, normally guys kami, doon sa kabilang bahay namin, nagre-range kami ng 50 to 60, di ba? 50 to 70 na. Palagay mo ng $50 to $70 per month. So, sabihin mo na lang 3 buwan guys sa pambayad sa kuryente. O kaya, winter jacket, medyo okay na yung ganung presyo. O kaya, maraming gamit na sa Goodwill yun guys. Ay, nako, maraming table na yun, maraming speakers na yun. Ano pa? Marami ng laruan ni Zion yun. Ay, nako. Ipad natin ang ating $193. Mali lang talaga ako siguro, guys. Ayun. Hindi siguro, mali talaga ako. Ano man sabi mo, baby? Pumunta ka na lang sa korte, i-dispute mo yun. Mag-hearing ka. Hindi na kailangan. Ako, sa'yo pa lang, parang korte na ako. Hindi, joke lang, guys. Ayan. So, yun lang masasabi ni Emma. Yun lang? Yun lang. Marami pa akong sasabihin sa'yo mamaya. Ay, patay tayo dyan. Hindi, siya yun nga guys, medyo siyempre nagalit sa Emma sa akin. Normal naman magalit yan. Dahil malaking pera kasi yun guys. Pero kahit naman ako guys, parang dinaan ko na lang din sa tawa. Kasi wala naman tayong magagawa, nandyan na yan. Tipid na tipid tayo sa buhay sa Canada. Tapos, pinapalipad mo yung sasakyan mo, magbabayad ka ng $193. Ay, bawiin na lang natin sa DoorDash. Nakakagalit talaga yun guys. Naku. Diba? Nagkulo yung dugo ko kanina nung nabasa ko yung letter. Tapos nakita ko, 193, okay lang sana kung $20, $50 yung penalty. Ito, 193. Diyos ko, pangbayad na ng insurance yun. Parang 7,000 pesos, no? 8,000 pesos. 8,000. Sa ganung violation lang. Ilang Grabe, minuto lang yun. Kasi sa airport niya ginawa siguro sanay kasi to sa ibang location. Hindi, para kasing highway na rin kasi yun doon. Ayun. Kaya hindi ko na, Ay, nako. Hindi ko na So, yun guys. Ano pa? Wala, dinadaan ko na lang guys sa tawa kasi ayoko na rin naman isipin. Kumbaga, nangyari na Ibawi mo na lang sa DoorDash, no? Ay, yun nga. Kumayod ka ng kumayod. Kasi mamaya guys, magdo-DoorDash ako. So, yun, babawiin ko na lang siya sa DoorDash. Mga ilang araw mga ilang araw din yun, no? Kasi hindi mo naman agad-agad makukuha ng 1 linggo yun. Well, kaya naman kung talagang dire-diretso ka. Pero syempre, gasolina mo pa rin. Gagamit ka pa rin ng gasolina.
Anyway, so yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog ko. I hope na nag-enjoy ka sa katangahan ko. Ang vlog mo, hindi para magtipid sa Canada, para gumastos. Para magwaldas. Hindi naman. Hindi ko rin naman gusto yun. Sino bang may gusto nang mangyari yun, di ba? Sino bang may gusto magbayad ng 193? Ikaw! Kataon siguro talaga na, na wala lang sa isip ko that time. Kasi, tagal-tagal ko na dito guys na nagda-drive eh. Sabi ko nga sa inyo, alas mag-1 year na kami dito. Never naman ako na, ngayon lang ako natikitin. Ayan yan na, ganun talaga eh. So yun guys, at na rin kami, magla-lunch na rin kami. Tingin ko, tapos na rin naman itong niluluto ko. Ayan. So yun guys, I hope na nag-enjoy ka sa vlog ko. So yun guys, kaya sa mga subscribers natin dyan na papunta rito or mga nagda-drive na be safe guys. And yun, palagi nating sundin talaga yung mga rules dito. Huwag tayong maging pasaway na kagaya ko. And yeah, aral sa atin to. Alright, so hanggang dito na lang guys. See you on the next one. Peace!